eto na mga bossing, ang tindigan niya ngayon. Para naman sa akin ay maganda at napakalinis na ng tindigan niya. Partida, wala pang visor yan ha. Duda mas kikinang pang ilalim nito pag pinalitan na ng CNC Sup mga kasolids, panibagong araw, panibagong gastos naman. Yung araw mga boss, ipapakita ko sa inyo ang full build ng Raider FI na Malaysian concept na binubuo ng tropa. Pero bago yan, eto na muna ang mga piyesang insinalpak sa kanya. GP4 nickel caliper with CNC bracket, 4 fat front at rear na yan mga boss. Para pasok na pasok sa Malaysian concept. At itong harapan, sinalpakan naman ng bagong lighting outer tube. Isama mo na dyan ang brake master na Rossi X Koken. Alloy handlebar at may napakagandang butterfly. Pinaplastar na nga yan bossing at after that ibibleeding na yan. At dito sa mga bolts naman ay white CNC bolts. At meron na ding mga maliliit na detalye. Ulad na lang nitong oil bolts, CNC water pump cover at CNC oil filter cover. Ganito talaga mga boss pag balak mo mag-build ng motor mo ay wala talagang plug and play yan. Kailangan talaga ang pyesa at lahat ng mga ikakabit mo ay may insaktong adjustment. Siyempre naman bulok naman pang forma lang. Dapat talaga functional lahat yan. Kaya dapat kung magpapabuild ka ng motor mo, pupunta ka dapat sa insaktong mekaniko, hindi siraniko ha. Sa mga oras nga ito ay kinakabit na ang throttle cable. Kailangan mo nga itong kulikutin ng maayos para naman insakto ang pagkakabit. Nahirapan lang ay kabit dito ang cable kasi napakasikip. Pero okay naman, magagawa naman yan ni Master ng paraan. Hanggang dito nga sa quick throttle ay kailangan mong kulikutin. Dapat talaga sanay ka sa masikip. Pangit kasi yan pag sobra ng maluwang. Ito naman ang caliper na ikakabit sa harapan. Katulad nga ng sinabi ko, GP4 nickel caliper 4-pot ito. Magkaiba lang ang bracket ng harap at likod. Siyempre, sasamahan mo na din yan ng hose fittings at QR. Hindi ko lang na-videohan. Sobrang haba nga ang throttle cable dito. Wala ngang ipik ang lagari, kaya eto, grinder ka ngayon. Kakabitan din natin yan ng alloy putres tsaka bracket. Maganda itong CNC bracket, mas malinis tingnan. Naplastar na nga ang bracket dito sa harap kung may tatabasan ba. At mukhang wala talagang salta. Abas gaming na naman yan. Uli nagay na nga yung mugs dyan at tatabasan na yung bracket ng caliper. At after namang tinabasan yung bracket, ay napakalupit. Pinahawakan pa sa akin yung kadugtong. Hindi ko naman alam, masyado palang mainit. After ngang matapos yung mga tinabasan ay kailangan naman i-bleeding yung mga calipers. Madali lang nga i-bleeding itong harap, yung problema sa likod medyo mahirap at dahil nga siguro ay mahaba yung hose sa likuran. Kunting piga-piga lang sa preno ay okay na din. Kailangan talaga may tiis ka sa pag-bleeding ng caliper. Lalo na itong mga 4-pot na mahirap i-bleeding kaysa sa mga 2-pot. At yun nag-okay din naman. Ganito pala ang technique pag ilalagay na ang CNC side stand. Ratan is the key. Kaya wag na kayong gumamit ng tali, ratan dapat ang gamitin nyo. Ganda ng CNC side stand, di ba? At eto na mga bossing, ang tindigan niya ngayon. Kulang pa yan mga bossing kasi wala pa yung mga carbon parts at papalit pa tayo dyan ng CNC slim mugs. Sa inyo mga bossing, ano pa bang magandang idagdag na parts para sa ating Malaysian concept na Raider FI? Para naman sa akin ay maganda at napakalinis na ng tindigan niya. Partida, wala pang visor yan ha. Duda mas kikinang pang ilalim nito pag pinalitan na ng CNC mugs. Bagay naman talaga yung 4-pot caliper sa likod. Samahan mo pa ng CNC swing arm at adjustable na shock. Yun lamang mga boss at kita-kits tayo sa susunod na next time ha.